marinig yung kwento mo, and at the same time, maka-inspire. No. Ayoko nung na-inspire sila. Mabibisit sila. So, Okay, action mabibisit agad. sila. Action po agad. My goodness. Talaga po, pag nakita niyo po kami sa mga shit namin, talagang honestly po talaga taas ang kamay ng mga tao. Okay. Okay, game na. Pwede ka tumingin sa akin, pwede dito sa camera. Okay, sige. Batuhan lang tayo. Salo, Salo ka. Okay, anytime you're ready, pakilala ka, pangalan, and then kung paano, or kung may program ka dito before. Yun lang. Yun, sige. Ako si Ramier TV. Ayan. And ako ay naging radio... ako ay naging station manager ng BG8 Radio na ang kasalukuyan ngayon na radio manager ng BG8 Radio ay si Richard Abalos. And as of now, ako ay isang dubbing director dito sa Creative Voices Production. And yun, isa rin pong voice artist. And some other side natin, tayo ay isang content creator. Na yung channel ko is Ramier TV. Yeah. Okay. So, yung pinaka-channel natin is Tagadub TV. Gusto namin malaman yung paano ka talaga nagsimula sa pagboboses or yung interest sa pagboboses. Ayun, nung ako ay nagkaroon naengganyo ako na maging isang voice artist is since ako ay nung high school. Siyempre nung batang 90s tayo, nanonood tayo ng mga cartoons, mga kilalang talagang cartoons ng mga batang 90s, 'di ba? And also nagdo-drawing ako. So habang nanonood ako ng cartoons, dinodrawing ko siya. Then after the show nung mismo pinanood natin ng cartoons, ginagaya ko yung boses nila. Then high school ko siya na-develop, yung pagbabago-bago ng boses, ginagaya ko yung teacher ko, yung ka-classmate ko, yung mga iniidolo natin ng mga komedyante. Ayan. And tapos hanggang sa nung nag-college ako, ginamit ko rin siya as a form nung aking yung menu, yung pinaka-ingredients ko sa pagiging isang komikero, joker, class clown sa school. And hanggang sa nung nag-work ako as a sales associate or sales representative sa isang pharmaceutical company, is nagamit ko siya para makuha ko yung attention ng mga kausap ko na kliyente, especially mga doktor yung mga nakakausap namin. And then may time na talagang naglaylo ako sa pagiging sa pagiging yung pinapangarap ko na maging isang voice artist. Then na-discover ko ang creative voices nung ako first year college. Tapos nag-website lang ako, tingin-tingin lang ako sa nung that time Friendster pa yon. Friendster, tapos tingin ako sa website. Saan ba ako pwedeng makakita ng nung mga workshop, voice acting workshop. Nung tinype ko yung voice acting sa browser, ito yung lumabas, Creative Voices Production. Then doon na ako nag-start na nangarap na balang araw magiging isang voice artist ako or makakapag-workshop ako dun sa Creative Voices Production. And sumali na rin ako dati sa mga Hataw Hanep Hero. Sumubok ako during audition. Then talagang as in, ang gagaling talaga ng mga nag-audition. Kaya hanggang audition lang tayo. Pero hindi tumigil doon yung gigil ko para maging isang voice artist. Then, syempre, siguro, time na rin, kumbaga panahon na rin ang nagsasabi kung kailan ka talaga mapupunta sa field na gusto mo. And, forward tayo ng 10 years. 10 years ago, nung after nag-work ako. Then, si Sir Pocholo, magpo 40 years old siya that time, birthday niya. Then, bilang, kumbaga, regalo niya sa mga aspirants, is nag-open siya ng isang workshop na one-day workshop, yun yung gusto kong maging voice talent. Pinag-send niya kami ng mga videos kasi sa Facebook, friends lang kami ni Sir Choi. Tapos nag-i-inquire nga ako sa email nila sa Creative Voices Production. Nag-i-inquire lang tayo ng workshop pero hindi naman tayo natutuloy dahil nga kapos din tayo sa pera at yung pinagtatrabaho natin, yung kinabubuhay natin, sakto lang din doon sa pang-araw-araw na pamumuhay.
And then, ito yon yung libre. Na parang, sabi ko, libre to. Hindi ko pala lalampasin to. Then, nag-send ako ng videos. Makikita yan sa channel ko yung videos na in-audition namin. Magbigay ka ng mga ginagaya mong boses. Siyempre, yun yung pinaka-skills natin, impersonator. Yun yung ginamit ko. Tapos hanggang sa, yun nga, after 2 days, nag-announce si sir na kasama ka na doon sa workshop. 1 day yon, gantong araw. Pumunta ako doon. Talagang as in, sinulit ko yung araw na yon para lang maintindihan ko yung buong mundo ng voice artistry. Then hanggang sa, yun nga, nag-workshop, maghapon. Then that time, nasa ibang lugar pa si Sir Choi noon. Hintayin namin, sabi ko sa mga kasama ko, hintayin natin si Sir Choi. Siyempre, ngayon din natin siya mamimit. Tapos hanggang sa, yun nga, inappoint ako as a team leader ng The Voice Acting Team. Yun yung ginawa niyang team para sa aming mga batch nung gusto ko maging voice talent na yun ang naging pangalan namin, it's The Voice Acting Team. Then, halos lahat yung binlog ko yun. That time kasi content creator na ako nun. Small content creator na ako nun. And gumagawa na rin ako ng content. And doon nagsimula yung mga content ko na solid talaga na as in sa CB talaga ako nagsimula. Hindi ko matatanggi yun kasi grateful ako dahil nandun ako eh. Nandun saksim buhay ako na ito pala yung CB, ito yung world ng CB na as in passion talaga yung kailangan mong padaanin sa sarili mo. And sinasabi na rin ni Sir Choi yun na pag-igihan mo yung passion mo para in the future, mas mapakinabangan mo pa siya. Kasi hindi naman kasi lalapit sa atin yung trabaho, yung work, yung racket na sinasabi nila. Pero kung magsusumikap ka, makukuha mo yun. Lalo na suportado ka ng Creative Voices Production and si Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Tapos hanggang sa ngayon, during afternoon, tawag dito, nag-pandemic na. Pero hindi kami sumuko. Ngayon, 3 years na ako dito sa CB. And yung sakripisyo namin ng 2 to 3 years, 2 years namin, sakripisyo namin ng 2 years dito sa CB. Ngayon, nagkakaroon na ng lahat. As in, nagkakaroon na ng liwanag lahat ng mga pinapangarap namin. And hanggang ngayon, natatamasa namin yun. At kami na nga yung kumbaga, parang sobrang dumami yung blessing. Basta naghintay ka lang, di ba? Sabi nga niya, huwag mong tingnan yung nangyayari ngayon. Ang tingnan mo yung dulo, yung pangarap mo. And yun naman yung sinunod namin. At naniwala kami, nagtiwala kami sa magagawa niya at sa magagawa din namin sa sarili namin. And hindi namin makukuha yung nangyayari ngayon sa buhay namin, yung mga sinabi ko kanina nung intro ko, kung hindi rin kay Sir Pocholo. Kasi yun yung yun yung door eh. Sino ba mag-open ng door sa inyo? Yung voice master. The voice master, Sir Pocholo de Leon Gonzalez. And inopen niya yung pinto na yon para kung sino yung gustong pumasok, pumasok. And kapag nasa loob ka na, syempre, pag-igihan mo. Yung skills mo, i-hone mo na lahat ng mga payo niya, yung mga kailangan mong learnings na maipapasa niya sa'yo, ipag-yayamanin mo. Tapos, as of now, ayun, nandito na kami at narating ko yung pangarap ko na maging isang dubbing director sa mga internal project ng CB. And talagang as in, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin kami at ipinapasa na namin, kumbaga yung mga learnings na napakinggan namin, nagawa namin sa CB at maimumultiply na namin doon sa ibang mga siyempre, yung mga CBAP, yung mga voice artists na kasama namin dito, sila na yung mga hinuhulma natin in the future. So, sila yung mga kasama natin along the way. Ayun. So, medyo mahaba yung nakwento mo. Haba, no? More than 10 years ka nang nandito. I mean, sa pangarap. Pangarap mo. Yeah. Anong mga, kwento mo yung highlights, yung mga paborito mong moments, tsaka yung mga struggles mo? Ayun. Ang struggle ko is syempre, sinantabi ko muna yung passion ko eh. So, 10 years ako naging medrep. So, naglaylo ako sa pagiging isang pangarap ko na maging voice artist. Dahil, syempre, hindi naman tayo nabigyan ng pagkakataon na mag-workshop ng libre that time. Naghintay ako. Kumbaga, mayroon ako hinintay na pagkakataon na
siguro ito na yung time, siguro ito na yung kikilos na ako para dun sa pangarap ko. Yun yung naging highlight eh. Ang naging highlight sa akin, yun yung first time na pumunta ako dito, na nag-workshop kami. Yun talaga, as in, kapag gusto ko siyang balikan, pinanonood ko lang yun, yung video na, yung vlog ko about doon, sa workshop na yun. And hindi ko ma-imagine kung ano yun na yung narating ko ngayon. Kumbaga, ang dami na eh. Daw makikita mo yun sa channel ko, yung along the way ng mga event ng buhay ko every month, every day, nandoon lahat. Kaya kung curious kayo doon sa napagdaanan ko as a voice artist, eh, check nyo lang yun, yung channel ko na yun. Sumegway pa eh, no? Tapos, ayun, yun ang pinaka the best highlight and yung pandemya. Hindi kami sumuko sa pangarap namin. And yung naging highlight, isa pang naging highlight sa akin, yun yung nakaranas ako na makapag dubbing and observe outside the CB. And syempre, talagang malaki ang competition outside. Pero thankful ako na may mga, yun nga, sa internal activities natin sa CB. Talagang hindi mo na, hindi mo na rin papangarapin ba na nasa outside ka na lang dahil ibibigay at ibibigay naman kung ano yung meron kung ano yung nandito sa CB. And yun ang kinatutuwa namin dahil siyempre hindi na tayo nakikipag-gitgitan sa labas. At mismong si Sir Choi na yung sabi nga niya, pag may project dito, sino ba unang mabibigyan? Yung mga nagtiyaga, yung mga natira, yung mga passionate talaga. Di ba? Yun naman lagi iniisip natin na huwag mong isipin muna yung makukuha mo. Ang isipin mo, yung magagawa mo dun sa proyekto na yun. Kaya yun naman ang pinapayo niya May mga humingi ng tulong sa inyo na project. Kung hindi naman din sa kalooban or hindi naman din siya sobrang ide-demand nila na tulungan mo sila, tulungan mo. Pero kung meron naman pang provide sa'yo, syempre, effort mo pa rin yun So, bonus na yun. Yan siya. Tapos, yun, malaki na itulong nun sa content creation ko dahil naging highlight sa akin nga yung pagdadub. Fan dubbing, yan, naging highlight na rin sa buhay ko as a voice artist yan. And yun, especially yung na-train ako nila Amadani, nila Papa Neil, nila Ma'am Ada, yan, nila Sir Choi, sila Sir Danes, Sir JB, ayan. And also nakakuha rin ako ng mga idea kay Voice Over Flowers, syempre. Tapos, ayun, sa mga iba pang mga nakausap namin sa industry na nagpayo rin. Pag magtiyaga kayo dyan sa passion nyo, kung yan talaga naman yung sa inyo yun yung talagang calling sa inyo Hindi nyo naman mararamdaman na lalayo sa iyo yung pangarap mo So, ayun, yun yung pinaka Ang struggle lang naman talaga sa akin that time is wala talagang budget, wala akong pera, wala talaga ako nagsisimula ka, start ka with kung ano lang yung meron dyan. Pero yun nga, dahil generous naman si Sir Pocholo, di ba? Naitawid namin yun. At syempre, yung buong team, nagtulong-tulong din Pero yung pagka may pera ang isang kasama namin sa team, minsan siya yung gumagastos. Tapos, syempre, pagka may budget si Bossing, si Sir Pocholo, di ba? May nagsasama-sama kami kumain dito sa CB. And yun din, isa rin yun sa inaitawid namin nung pandemya Na parang, ano na gagawin natin? Ano na yung next, di ba? So, nag-isip kami ng mga gimmick, nag-isip kami ng mga dapat namin gawin. Kahit na wala ang kasiguraduhan kung ano yung mangyayari. Yun lang. Laban na ng laban. Ayan. Ako masasabi ko, parang swerte ka Parang it took time sa'yo, 10 years, pero parang nabibiyayaan talaga. Ngayon naman, anong gusto mong mangyari sa'yo sa future? Anong gusto mong mangyari sa kabuuan ng voice acting industry o voice artist? Anong gusto mong mangyari o anong vision? Ayan. Ang vision ko is maipasa ko yung mga learnings ko. Simula kay Sir Pocholo hanggang sa yung mga tinuturuan ko ngayon na dinedirect ko sa mga movie na dinadub namin. And ayun, in the future, sana mas manaig yung tulungan system kahit nasa outside world ka man, di ba? Yun yung kasi yung goal natin na magtulungan ang lahat ng mga nasa industriya na bigayan.
Kumbaga, walang lamangan, walang ano. Kumbaga, yung mundo nga natin punong-puno na ng lamangan. Bakit hindi natin gawin dun sa mismong mundo natin na magbigayan, 'di ba? Katulad ng ginagawa ng Sibap ngayon na pag merong mga project na sasakto talaga sa iyo, mapupunta talaga sa iyo 'yon. Pero kung hindi naman talaga sa iyo, wala talaga. Kahit anong gawin mo diyan pag pumilit, hindi mo makukuha 'yan. And ayun, yung vision ko is madoble ko, halimbawa ma-multiply natin yung mga director natin. Especially ngayon sa Sibap, maraming mga potential na voice artist, voice over artist, and then, syempre, director, scriptwriter. Kasi dumadami ng demand na online. Daming demand sa mga movie na tinatagalog. Lahat nasa online na. Hindi na natin kasi mapigilan ang pagdami ng mga tao na kumikita. Diyan, sa sa online na yan. Lahat nandun na eh. Pagkain, yung mga activities, interview, internet na. Wala nang masyado sa TV dahil limitado sa TV, limitado sa radyo. Pero kapag internet, no limit talaga as in. Basta may internet ka. Ayun, ma-multiply pa ng maraming mga voice artists, yung mga aspirant na hindi natututukan ng ibang tao, hindi napapansin, na gustong-gustong mag-workshop, katulad namin nun. Gustong-gustong mag-workshop pero walang mga libre. Siyempre, wala naman tayong budget nun. Yun yung gusto ko. Lahat nung, halimbawa, may mga subscriber ako na gustong maging voice artist. I-approach natin sila na gusto mo ba maging scholar. Kasi madali naman maging scholar kung gusto mo talaga to. Kung ang pakay mo is mahasa mo yung passion mo, madali lang. Mabibigyan ka ng karapatan na maging isang scholar. Ayun, isa yon sa mga na lahat ng mga may potential, may skills. Mabigyan natin ng pagkakataon. Yan, sa pamamagitan ng Sibap. Yun. Ayun. So, yun. Mag-add ka na lang ng anong message mo sa mga taong parang dadalawang isip sa gusto nila. Sa pangarap nila, in general, kahit hindi voice acting, anong mapapayo mo sa kanila? Ano masasabi mo sa past self mo na parang ayun. Masasabi ko sa mga kagaya ko na nung dati, saan ba makakita ng mga workshop? Saan ko ba maihahasa yung skills ko? Huwag kayong matakot na sumubok sa mga bagong malalaman ninyo about sa pag-i-improve ng passion ninyo. Kasi sabi nga nila, 'di ba, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Pero kapag sinubukan mo na, ito pala yung feeling nun. Ito pala yung feeling na kapag sinubukan mo yung passion mo at napalago mo siya, ito na yung buhay mo. Ito na yung magiging highlight din ng buhay mo along the way na hanggang sa tumanda ka, yung ginagawa mo, masaya ka. Yun kasi yung pinaka-main source natin ng lakas. Yung lakas, yung saya, dun sa ginagawa nating passion. Kasi yung passion naman natin, unlimited yan Nasa sayo yan kung palalaguin mo siya. Nasa sayo yan kung hindi mo papansinin yung mga bumabati ko sa'yo. Yung mga nagne-negatibo na, wag ka nang hindi ka naman marunong dyan wag ka nang madami nang nagaganyan So, wag ka mapaapekto. Gawin mo yung gusto mo. Gawin mo yung sa tingin mo, mag-grow ka. Kasi wala naman pumipigil sa atin na mag-grow tayo. Pero nasa sa sarili natin yun kung gusto natin. And syempre, ilalagay natin kumbaga, ipagpanata natin yun sa Diyos. Kasi isang mahalagang gawain din yan na magpanata ka, magtiwala ka sa Diyos. Dahil itong talento natin ay galing din sa Kanya. So, lagi natin ipagpasalamat. Salamat po. Dahil itong talento ko, hindi nyo binabawi sa akin, na-i-improve ko pa siya. Then, yun yung pinaka-main na magiging lakas mo pa dun Yung pagpapanata mo, yung pagtitiwala mo na magagawa ng Diyos na ibigay sa'yo yung talento na kinakailangan mo. And, syempre, good luck sa lahat. Lahat naman nagsimula sa scratch. So, walang magaling na nagsimula sa magaling. Nagsimula sila na wala hanggang sa nagkaroon na sila, doon na lumago yung talent nila. So, wag kang matatakot. Huwag kang matatakot na sumubok.
na i-push yung passion mo. Dahil magsisisi ka rin kapag hindi mo nagawa. Kasi, bilhin mo, ako nga, nung binibilang ko, 10 years ko yung sinakripice. 10 years ko siyang nilaktawan na parang sana pala nung 2 years pa lang ako after the graduation nun, pinagtuunan ko na siya ng pansin. So, ngayon, hanggat kung may resources ka na, kung meron ka ng kakayahan para mapatunayan na makasali ka sa mga workshop, salihan mo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa dahil siyempre, ang mundo natin, mabilis na eh. Fast-pacing na tayo. So, papahuli ka pa ba na kung dati nagawa mo na, sana pala nagawa ko na. Wag mo nang isipin yung gano'n na, sana pala nagawa ko na. Hindi, bukas na. Hindi, saka na. Pero paano kung ito na yung buhay mo ngayon, ito na lang yung buhay mo at kinabukasan, wala na, di ba? So, ano yan, you only live once, di ba? So, bakit hindi natin gawa ng limited na happiness every day yung buhay natin? Kasi hindi natin alam kung tayo kinabukasan nandito pa tayo sa mundo, 'di ba? So, every day mag-isip ka, kailangan matalino ka sa ginagawa mo araw-araw. Ano ba yung gagawin ko? Ano pa ba yung pa-priority ko? So, hangga't kaya mo i-priority mo. Ayun. Ayan, so baka meron ka pang final mga tips or words of wisdom na hindi ko natanong kanina. Ayun. Anything to add? Ayun, sa pagboboses naman, ang kailangan mo lang naman talagang alagaan, boses mo. Alagaan mo rin yung sarili mo, yung mental and physical health mo. And stay on the ground. Huwag naglalaki ulo kapag marami nang na-achieve. And lagi kang magsimula. Kumbaga, lagi mo isipin yung scratch. Huwag mo itatapon yung scratch na yon dahil doon ka magbabasa na, saan ba narating ko? Ano ba yung narating ko? Para hindi ka na isip mo na, magaling na ako. Magaling ako eh. Nagsimula ako sa magaling, ganun. Magaling, walang tumulong sa akin. Maging grateful tayo palagi. Hindi pwede yung hindi, ako lang, sa sarili ko lang. Ako magaling eh. Wala namang tumulong sa akin eh. Wala namang sa akin, nag-guide sa akin, di ba? Ganon. Huwag ganon. Kailangan, kung sino yung mga tumulong sa'yo since then, lagi mong alalahanin yun. Dahil, wala ka kung wala din sila. Di ba? Wala sila kung wala ka. Wala ka kung wala din sila. Kasi sila yung mga nag-guide sa'yo eh. Paano mo ba napahasa yung skills mo? Dahil sa kanila. Hindi naman nahasa mo itong sarili dahil lang sa sarili mo. Siyempre, meron tayong alam na hindi pa natin nalalaman sa iba na, ay, may potential ka pa. Ay, nadadagdagan yung upgrade ng skills mo. Marami ka pang skills. Pero hindi mo nalalaman yun kasi nalalaman mo yun sa iba eh. Ganun siya. Sa mga nagtuturo, sa mga mentor. And yun, laging stay humble lang. Kasi, mahirap yung sobrang tayo. Mahirap nung sobrang kampante tayo na, ay, magaling ako eh. Magaling ako, ganyan. Bantayan mo lang yung sarili mo. Di ba? Kung may pagmamalaki mo naman, walang problema doon. May pagmalaki mo siya. Pero kung wala ka pa napapatunayan, tapos nagmamagaling ka, ay hindi maganda yon. Kaya stay humble lang tayo. Yon. Tapos, sa pagboboses, explore lang tayo na explore. Mag-aral lang tayo na mag-aral. At obserbahan natin yung mga nagsasalita sa paligid. And, ayun, instant yun, magagaya mo yun. Kailangan lang talaga ng sapat na research dyan. Kasi hindi pwede naman na spoon feeding lang tayo eh. So, kailangan din natin kumilos sa sarili natin na paano ko ba gawin yun? Magre-research ako. Marami naman na, di ba? Research, Google, YouTube. Marami dyan na mag-guide sa iyo. Pero yun nga, kailangan may sapat ka pa rin na workshop. Especially sa CBAP. Doon talaga ituturo lahat. Ayun. Ngayon. Basta. Ayun. Okay naman. Kasi magpapasample ako sa'yo. Okay. Mga paborito mo. Oh my God. Ayan. Anytime lang Game. Ayun. Siyempre yung boses ni Jimmy Santos. Well, this is Jimmy Santos. After 3 times a day. Ayan. And also, yun nga, ang ating mahal na presidente, si President Digong. Well, alam ninyo, pag talagang hindi talaga kayo tumigil dyan sa
pagdodroga ninyo. Mapatay talaga kayo dyan. Kaya huwag kayong magdroga. Ayan. And also, yung ating si Betong. Wow! Amazing! Ganun. Ayun. Tapos, syempre si Babalu. Wow! Alupit mo! Ha? Yung sabi ko sa iyo eh. Ha? Ayun. Ayos. So ngayon, meron akong ipapasabi ng mga ibang mga lines para Okay. sa promotion natin. So una-una para sa Creative Voices, basta boses, creative voices. Okay. Basta boses, creative voices. Yan. And ngayon, introduce kayo ulit, pwede mo i-promote yung YouTube mo. Okay. Tapos invite mo rin sila mag-subscribe sa Tagadab TV. Yeah. Uy, ikaw, manood ka ng Tagadab TV. Ayan. And also, sabayan mo na rin ng Ramier TV. Okay? Subscribe ka na rin. Dahil sa dalawang channel na yan, yung mga dubbing na gusto mong makita, behind the scene, yung mga dubbing na nabosesa namin, dyan mo makikita yan. So, basta nakaka-inlove, Tagalab. Basta boses. Basta boses nakaka-inlove. Okay, sige. Basta boses na nakaka-inlove, Tagadab TV. Ayan. Tagadab lang. Tagadab lang. O, isa pa. Basta boses na nakaka-inlove, Tagadab. Subscribe. User. Yes, sir. Yes, sir, mga kaibigan. Subscribe tayo, sir. Gusto ko mag-shoot tayo.